Mahigit isang buwan matapos ang insidente, binisita ng resibo si Mang Norman. Sasadyain po natin ngayon ang biktima. Pupuntahan po natin yung kanilang bahay. Dito rin po sa Caloocan. Personal po nating alamin sa kanila kung ano na ang nangyari sa inihain niyang reklamo at kung pinapanugutan ho ba ng nakadisgrasya sa kanya yung nangyari sa kanyang aksidente. Mula po doon sa lugar ng pinangyarihan, bumiyahe po kami ng humigit kumulang 15 minutes at narating na po namin ang bahay ng biktima. Makakausap po natin siya sa pamamagitan po ng kanyang asawa. No, ito po yung bahay niyo. Tuloy po tayo. No, Emil Sumangil po, sa resibo po. Nais ko lang humalaman, nung tumatawid ho kayo, hindi nyo naririnig na may paparating o hindi nyo ho napansin na may paparating? Kwento nyo ho sa amin. Mga 3-4 na hakbang. Aha. Nasalpok niya po ako. Tapos nawalan na po ako ng malay. Sa lakas nung salpok ko sa akin. Isang buwan na siyang nakaratay at hindi nakakapaghanap buhay. Napilay po ako. Ito Nahihirapan po ako idiin po. So ito, hindi kayo nakakatayo ng tuwid? Pinakamatindi yung tama ko sa akin, yung kaliwang tuhod ko po. Okay. Dito ho sa kanan, ganun din? Wala po, hindi po. Dito ho sa braso, meron ho bang tama? Mga sugat to. Dito. Okay. Pagkabilangan po yun. Gumulong nga po ako. Opo. Tapos pagkabagsak ko po sa kalsada, may laki yung bukol ko din sa ulo. Opo. Ka-Norman, yung paningin nyo ba naapektuhan? Naduling po ako. Kaya nakasarado po ko yung kanang mata ko po dahil palagi ako nahihilo pag nakabukas po siya. Okay. Ang asawa naman niyang si Aling Lourdes suminto na rin sa pagtatrabaho para maasikaso ang asawa at ang 3 nilang anak. Dati pa akong kasambay sa Parañaque. Namatay po yung kapatid ko noong November 20, 2023. Wala na pong magbabanti sa mga anak ko, kaya siya na lang po ang nagtatrabaho. Ayon sa Caloocan City Police na humawak sa kaso ni Mang Norman, nagpa siya noon sina Aling Lourdes na makipag-areglo muna sa rider. Nung panahon po na iyon, ay ine-encourage po natin itong biktima na i-file po yung kaso nung panahon na yon para magkaroon po tayo ng inquest proceedings. Nagkaroon ng compromise agreement ang panig ng rider at ng asawa ni Mang Norman na si Aling Lourdes sa compromise agreement na pinirmahan. Magkakaroon silang kasunduan na babayaran na lang ang kanyang pagpapagamot at saka habang hindi pa nagagamot, magbibigay ng kaunting tulong para pangsuporta sa pang-araw-araw at saka pangpapagamot ni Mr. Norman po. Ayon kay Aling Lourdes, nasunod naman ang usapan nila. Nasunod ho ba yun? Opo, nasunod naman po kaso lagi ko po muna silang tinetext. Tapos lagi pong late yung bigay po nila. Aha. Kaya nung huli po, na namiminipit na po siya sa sakit at saka sa tenga, napilitan po akong mangutang ng pera para po ma-check up na po siya. Pero makalipas ang 2 linggo, tila umatras na raw ang rider sa anumang obligasyon. Doon po nalaman ng doktor na yung tumutulo daw po na or tubig, kailangan daw pong neurologist kasi nga po baka nanggagaling sa utak yung tubig po. Tapos nung sinabi ko po sa kanila, hindi na po sila tumulong. Nang kailangan na muling ipa-check up si Mang Norman dahil sa mga iniinda niyang sakit sa ulo, pamimingi, pagkaduling at pagdumi na may kasamang dugo, hindi na raw nagbigay ng tulong ang rider. Gusto ko malaman, ma'am, kung ano ho ba yung naging kasunduan? Yung pinaka-latest ho na kasunduan? Nung kasunduan po na latest, sabi po sa akin, babayaran na lang kita ng 15,000. Ang sagot ko po, balik na rin natin yung sitwasyon, kayo yung nasa sitwasyon ko. Tapos babayaran niyo yung buhay ng asawa ko na baldado, na bingi, na duling. Tatanggapin niyo po ba yung 15,000? Di ko po tinanggap dahil ang sabi ko, pagalingin niyo po dahil yun po yung usapan. Hindi pumayag si Aling Lourdes sa gusto ng nakasagasa sa kanyang mister, kaya naman noong January 3, nagsampa na siya ng kaso laban sa nakasagasa sa kanyang asawa. Ang final po natin kaso ay reckless imprudence resulting to physical injury. Tapos yung section 19 po, yun po yung wala pong dalang lisensya o wala siyang lisensya sa pagmamaneho. At saka yung section 53 po, yung nakainom po ng alak during pagmamaneho po. Pasado alas 3 na madaling araw noong December 10, dito po sa kalye ng Mabini, na disgrasya ang 49 anyos na biktimang si Norman Perez. Tatawid po sana siya ng kalsada, pero anong nangyari? Nahagip siya ng humaharurot na motorsiklo dito ho sa bahaging ito ng kalsada. Tumalsik ng ilang metro ang biktima. Pero sa halip na tumigil, lumagpas ang motorsiklo at sinasabing may nahagip ang mga biktima sa area na yon.
Magandang araw po sa inyo. Ako po si Emil Sumangil sa GMA po, GMA 7, GMA Public Affairs. Sa resibo po ito. Yes po, opo. Oo, dumulugo sa amin yung nadisgrasya ninyo. Ang binabanggit nila sa amin po ay nahihirapan na silang kontakin kayo. Go ahead, sir. Okay lang naman po makipagharap, sir. Natunto ng resibo ang rider na nakasagasa kay Mang Norman. Pumayag siyang magbigay ng kanyang pakayag. Diretsahan tanong, Ronel. Tinatakbuhan mo ba itong nadisgrasya mo? Hindi naman po, sir. Okay. Ronel, ang binabanggit nila masyadong maliit yung 15,000, yung 15,000 na inaalok mo bilang kabuuang bayad. Ay ano bang pwede mong, sagot mo dyan? May nagpaperam sa amin ng 15,000. Mhm. Kumbaga, tinatanong ko siya kung okay na yan. Kung hindi pa, papadagdagan. Kung gusto niya pa ipadagdagan, di siya na po bahala. Iniisip niya po kasi yun na po yung yung bali bibigay ko sa kanya. Okay. Eh, sabi ko, siya naman magdidesisyon nun. Ikaw may nakainom? Normal ba yung kondisyon mo noon, yung kalagayan mo? Normal pa naman po yung kalagayan ko, pero aminin ko po, nakainom po ako nun, Okay. sir. Kompleto ka ba ng May driver's Yun license ka po, ba? yun po yung ko, sir. Wala po akong driver license po. Pero alam mo, bawal yun. Opo, alam ko po. Yun po yung alam ko po, mali po ako doon. Yun po yung inaamin ko. Kasama ang resibo, sinamahan namin sa neurologist, si Mang Norman, para sa kanyang naunsyaming check-up. Sumailalim si Mang Norman sa physical examination ayon sa neurologist. Posibleng nagkaroon ng traumatic brain injury si Mang Norman. Posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon matindi pa rin ang iniinda niyang pananakit ng ulo, pamimingi at pagkaduling. Mukhang meron siyang limitasyon nga ng paggalaw ng mata at saka meron siyang mga konting mga bugbog. Malamang ang nangyari sa ating pasyente ay nagkaroon siya ng isang concussion. Isang klase ng traumatic brain injury. No? Maaaring makalimot ang pasyente, maaaring hindi siya makakilala, no? Maaaring yun yung mga maging kondisyon niya. Ayon sa resulta ng CT scan ni Mang Norman, Sa kabutihang palad naman, ang ginawa nating CT scan, mukhang wala naman tayong nakitang major damage. No? Wala naman tayong nakitang fractures, wala mga internal bleeding. Bibigyan mo lang talaga ng panahon na makarecover yung brain natin. Sa klase ng ating pasyente na talagang tumilapon siya, nawalan siya ng malay, mukhang major concussion po ito, malamang talagang bibigyan natin ng mga ilang buwan ang recovery niya. ang rekomendasyon ng neurologist, ulitin ang CT scan pagkatapos ng ilang buwan ng patuloy na maobserbahan si Mang Norman. Kung sakaling ito ay talagang hindi mawala at talagang lumala, then tama ang ginawa niya, kailangan talagang pumunta uli sa isang neurologist o sa mga doktor sa utak na nag-i-specialize sa mga ganito para maagapan. Maraming salamat po sa tulong ng resibo ng GMA 7. Kaya para kay Aling Lourdes, tuloy ang kaso at ipapaglaban daw niya na ang rider ang dapat managot sa mga susunod na gastusin kahit na umabot pa raw siya sa kulungan. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Bilang may bahay po ng nadisgrasya. Sana po papanagutan niya na lang na makulong na lang po siya kasi nanloko po siya eh. Sa ngayon ay nakasampa na ang kaso laban kay Cardinal sa Prosecutor's Office at kapag napatunayan na may pananagutan siya, maaari siyang makulong ng hanggang 2 buwan at magbayad ng kaukulang danyos